Good day, ma'am. My name is Maynard Navarro Jr. and our topic for today is macro etching and bullet trajectory. Objectives: explain macro etching procedure. Discuss bullet trajectory. Okay, first topic natin is macro etching basic. How serial numbers are placed. Dito, kailangan natin ng tools na hammer, wooden block, and punch materials. Yung punch materials, ito yung ini-engrave natin dun sa may chassis para malagay natin yung number na kailangan. Pinapatong naman natin yung chassis dun sa may wooden block para hindi magkaroon ng sira o malakas na impact pagkatapos nating pukpuin ng hammer yung punch materials. Okay, next. Describe how serial numbers can be tampered and restored. Okay, una dito is kailangan nating kaskasin yung serial number or gamitan ng mapping machine. Tulad ng dalawa na yan. And pagkayari nun, pwede na nating ilagay yung serial number na gusto natin. Parang katulad nito. Pero makikita naman natin dito na hindi pantay yung kulay ng pinagkaskasan ng chassis number sa chassis na yan. So, ano kailangan natin gawin? Ito lang yan. Kailangan natin ng salt, water, gasa, and hydrogen peroxide. I-apply natin tong apat na to para yung kulay ng kinaskas nating chassis is pumantay. Katulad na lang nito. See the difference po. Yan, parehas na siya ng kulay pagkatapos nating apply ng apat na yan. Okay. Next is ito pa rin. Describe how serial numbers can be tampered and restored. Ito naman yung sa may pag-restored. Gagamitan natin dito ng chloride dehydrate, distilled water, concentrated hydrogen acid. Yan. So, okay, dito tayo sa may unang procedure. Makita natin dito na nabura yung chassis number. So, ganito yan kung paano natin i-restore. May procedure dito. Una is, kailangan nating balutan ng glue yung gilid para hindi tumapon yung solution na ipapatak natin. Parang ganito. Uulitin lang natin tong procedure na to ng 15 times hanggang sa lumabas yung chassis number na nabura. Parang katulad nito sa sumunod na picture. And then, ayan. Pagkatapos ng 15 times or more, lalabas na siya. And makikita na natin kung anong chassis number yung nabura na yun. Malaking tulong to para masolve yung crime na sinusolve ng investigator. Next. Describe ballistic basic. Introduce the bullets by its parts. Entry and exit points. Okay, dito naman sa may part, sa may internal ballistic, ito lang yung kung ano yung nangyayari dun sa may bullet inside the gun. Nung nandun pa siya sa may loob ng barrel. External ballistics. Ito naman yung nangyayari dun sa may projectile pagkatapos siyang ma-fire ng gun. Nagkakaroon siya ng spiral cut or rifflings dahil dun sa may rifflings na nandun sa loob ng barrel. Ito yung spiral cuts makikita natin sa gilid niya. Yan. Terminal ballistics. Ito lang yung pagkatapos may fired ng gun, ito yung projectile na tumatama dun sa may target. Yung nangyayari sa projectile. Dahil sa malakas na impact, nayuyupe yung projectile na tumatama dun sa target. Pero meron ditong isa na hindi nayuyupe. Bakit? Kasi siguro malamang tumama lang to sa isang malambot na bagay o sa tubig. Entry and exit point. Sa entrance point ng projectile, may tinatawag tayong ditong bullet wipe o yung dark substance na makikita natin doon sa may loob. Yun, ayan o. Ito yung dark substance sa loob. Makita natin. And then sa exit point naman, madali na naman natin siyang madedetermine kung exit point siya. Kasi makita natin na wasak yung pinaglabasan ng projectile. Okay.
Describe how to determine bullet trajectory and origin of bullets. Una dito is kailangan natin ng inclinometer para malaman natin yung vertical angle niya. And then sa azimuth angle naman, ito yung right to left or left to right angle kung saan papunta yung projectile. Sa plumb bob naman, madedetermine nito yung angle ng projectile. Dito sa laser, pagkatapos nating may apply itong tatlo na to, ilalagay natin yung laser dun sa may pinagtamaan ng projectile o dun sa may pinch point na tinatawag natin para ma-visualize natin kung saan mismo ifinard yung projectile na tumama dun sa bagay na yun. And that's all. Thank you.